Okay, now let's move to Scorpio. Scorpio, this is your reading for your love and relationship. Okay? Kunin mo lang kung ano yung para sa'yo. Okay, this is Sun, Moon, Rising as well as Venus placement. So, ano yung situation ngayon ng ating mga Scorpio sa iyong love life? No? Pagkakasunduan, pagkakaunawaan, kung mayroon ka mga problema, this is the right time for you to reconnect or reconciliation. Okay? Yun lang naman yung nakita ko. Okay? So, tingnan natin kung anong energy ng ating mga Scorpio. Sun, Moon, Rising, as well as Venus placement. This is your love reading for Scorpio. For Scorpio, please. Ooh, pass. Ano ito? Ooh, ano ito? Sorry, tumatalon siya. Oh. Okay. One more. Grabe, intense yung energy mo, ha? One more, please. The Nine of Wands, fiery. Ooh, okay. Bottom of the deck, the Four of Cups. Okay. Malakas yung connection dito. Malalim na connection at pag-alis ng mga pagdududa mo. No, malakas yung pagdududa mo ngayon. Meron kang pagdududa sa iyong relationship, no? Kung meron kang in a relationship. Pero kung ikaw naman ay single, maaaring hindi ka agad-agad nagtitiwala ngayon. Kumbaga parang nakikita ko dito is yung parang takot ka, no? Takot ka na maloko, takot ka na masaktan ulit kung ikaw ay single, at kung ikaw naman in a relationship, wala kang masyadong tiwala ngayon. Kita natin dito, no? Ayan, dahil sa iyong trauma, sa iyong past, no? Ayan. Wala ka masyado. And medyo fiery. Fiery ito. Ramdam na ramdam mo yung emosyon ng ibang tao ngayon, Scorpio. Ramdam na ramdam mo. Tignan mo, kay Nine of Wands at saka kay Six of Cups. Ramdam na ramdam mo yung iyong emosyon, yung iyong nagiging mapili ka ngayon. No, whether ikaw ay na in a relationship or single, nagiging mapili ka ngayon kung kanino mo lang ibibigay yung iyong tiwala at yung iyong oras. No, wala kang pakialam. Wala kang pakialam. Basta wala kang munang tiwala ngayon. So yun yung nakikita ko dito. Let me clarify these three cards na lang. Isasama ko to, ha, para mas clear yung ating reading, no? Okay, Scorpio. Ang lalim. Ang bigat. Ang lalim. Scorpio, ang lalim mo ngayon, ha? Okay. Clarify the love reading for Scorpio, please. Once again, may trauma nga. May trauma ka. Pero papahinga ka lang ngayon. No? Pahinga ka lang. Pahinga ka lang muna ngayon, yung parang nagre-recharge ka. Pinapalitan mo yung energy mo. Nagta-transformation ka. Very Scorpio. Very, very Scorpio. Sige, sa pa nga. The Star. Okay. The Death. Told ya. Transformation. Okay. Bakit nandito si The Empress? Kasi lumabas ka ng Empress, eh. Venus to. Kung ano to, binibigyan ka ng energy ni Venus kasi lumabas. So, kung ikaw ay na isang relationship, iwasang maging masyadong mapaghinala, no? Mapaghinala ang ano mo dito, eh. Kasi kina-clarify natin tong lahat, diba? Yan, no? Mapaghinala, o kaya mag-overthink na mga wala namang sapat na ebidensya. Ganon. Sa hirap ng ano mo ngayon, ng mga, alam mo yung pagiging pagka-transform mo or transit mo sa ibang ano mo ngayon, dahil nga magaling ka dyan, eh. Kumbaga, ganyan naman kasi ang mga Scorpio. Once ang mga Scorpio is medyo nasaktan yan, or kaya may pain na nararamdaman, may yung masyadong ramdam, yung emosyon ng ibang tao, magaling kayo mag-transform. Kaya lang,
dinadala nyo sa past nyo. Tignan mo. Dalawa. No, dinadala mo yung past mo. No, yun yung hindi maganda talaga. Ayun yung shadow, side mo, no? Scorpio. Yung mag-overthink, no? Yung hanap ng ebidensya. Siguro dahil dito kay the Star at saka kay the Empress, which is you're isolating yourself. Wala kang munang pakialam, wala kang tiwala sa ibang tao. Isolating yourself at the moment. Siguro maganda to na makipag-reconciliate ka, makipag-usap ka, no? And then, ayan, bumunot pa ako ng isa sa gitna. Ay, sinundan pa nito. Oh. 'Di ba? Kung lagi kayo nanonood ng akin, pero lagi ko ina-explain sa inyo bawat card na nabubunot ko. Yung mga main card na nabubunot ko. This is about moving on or maybe traveling somewhere para makipag-reconciliate, makipag-usap, makipag-reconciliate, no? To have the new beginning. See? Malayo ang iyong iniisip, marami kang gustong isipin, marami ka tinitignan mo yung parang nag-sneaky-sneaky ka na, magiging okay ba yon? Magiging okay pa ba kami? No, magiging maayos pa ba kami? Magkakabalikan pa ba kami? Ganon. May ganong aura or ganong energy sa'yo, no? So, I think the key is magkaroon ng matibay na pagsasama, no? Pag-usapan ninyo. Dahil nga, once again, dito na tayo sa season ni Gemini. So, maganda yon para i-balance ninyo yung inyong anything na meron kayo, pag-usapan. Lahat ito madadaan sa usapan. Lalo na ngayon, no? Malakas ang energy na maibibigay sa atin ng Gemini season. Okay, kung ikaw naman ay single, of course, di ko kakalimutan yung mga single dito. Yung mga single na naghahanap pa rin ng pagmamahal. Single Scorpio. Spirit Guide, thank you for helping me reading this today. Single Scorpio. Oops, tumalon. Okay, naka-reverse buti na lang. Wow. Okay, meron kang the Sun and the Devil in reverse. So, ito na. No, pag naka-reverse ito, ibig sabihin nito kumbaga magkaroon ka ng freedom. Bigyan mo yung sarili mo ng chance. So, no, magkaroon ka ng mga choices, no? Maging free ka, kung single ka ha, make sure you single ka lang ha, okay? So, ang nakikita ko sa mga card na to, parang malakas yung aura mo ng maging kaakit-akit dahil kay Sun and the Page of Cups. Ayan, kaakit-akit, no? Meron kang mga bagong interest. No, kahit di mo siya nakikita, may mga interest ka na gusto mong dalihin sa iyong puso. Kung ikaw ay single, no, dalihin sa iyong puso, no, nabuksan ulit ang iyong puso, papasukin sa buhay mo. Yun yung nakikita kong energy na maaaring maramdaman mo within these weeks or days or months na darating. No, Scorpio, napakaganda. So, if you are in a relationship, no, wag masyadong mag-overthink, wag masyadong mag-isip, humanap ng mga maghinala, humanap ng mga ebidensya, ganyan, no? Wag mo munang gawin yon. Alam ko malakas ang epekto sa'yo ni Pluto, pero wag na muna yun. If you're single, malakas ang aura mo, no, na umakit ng iba. So, gamitin mo lang ito sa tama at i-balance mo lang ito. Okay? So, that's your reading, Scorpio. And see you in my next video.